Yang secret deal nila, secret agreement nila, mga kababayan, tubig at pagkain lang ang pwedeng ipasok. Hindi pwedeng magpasok ng panggawa nung barko. Oh. Na gustong-gusto naman po ng China. Ewan ko ba kung bakit hindi naisip nung past administration ito, no? Siguro iniingatan yung pagiging magkaibigan. Yun yung nabanggit doon sa press conference. Oh. Siguro talagang takot si dating Pangulong Duterte na ipagtanggol ang ating West Philippine Sea. Naalala ko pa po, mga kababayan, ano, nung panahon ng eleksyon, tayo, alam ko madami dito na kumbaga, ayoko sabihin yung nabudol. Pero kung ano na po yung interpretasyon nyo doon, yun na din po yun, mga kababayan. No? Ako, sabi ko, yari na kayo dito sa susunod naming presidente. Election po yun, ha? No? Pag eto nanalo, nako, lahat ipagtatanggol nito. Although, yung jet ski, mga kababayan, no? Pupunta ako sa China, sa West Philippine Sea. Mag-jet ski ako, itatarak ko yung bandila ng Pilipinas. Madali naman pong intindihin yun. Yung pagsakay sa jet ski, mga bossing, no? Kumbaga, lengguwahe lang ng dating Pangulong Duterte para maging, kumbaga, parang maging medyo may halong pagpapatawa, pero ang seryosong sinasabi ay paninindigan ko ang West Philippine Sea. Itatara ko yon. So yung jet ski kasi kumbaga halong ano na lang din po yun biro, pero totoo yung sinasabi, mga kababayan. So sabi ko, nako, yari kayo dito sa aming susunod na Pangulo, no? Talagang handa para ipagtanggol ang West Philippine Sea sa loob ng 6 years. Parang napala natin yung gentleman's agreement, mga kababayan, no? Parang walang nangyari. Parang status quo ang nangyari. O baka yung status quo, no? Na tipo bang, kung ano yung nandyan na yan, no? Kung ano yung nakita nyo at nadatnan nyo dyan, wala nang babaguhin dyan. Mukhang nagkatotoo po, mga kababayan. Walang pinagbago. Ano? Ngayon, syempre, ang ating Pangulo, mga boss, hindi papayag dyan sa gentleman's agreement o secret deal na yan, mga boss. Bakit po? Para pong ipinamigay mo na yung West Philippine Sea niyan, mga bossing, you know? Although, habang pinag-uusapan, habang pangkasalukuyan nung panahon na yon, walang masyadong epekto, mga boss, siguro hindi magkakaroon ng epekto 5 taon, 6 na taon, 7 taon sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. Kasi hindi naman talagang kapag yung sira niyan, siguro mga 3 years, every 3 years, ganun. No? Hindi nila na-realize na dadating sa panahon na talagang wala. Matatapon, mabubulok, malulusaw yung BRP Sierra Madre na yan kapag hindi ni-repair. At common sense lang po to, no? Simpleng-simple, mga kababayan, na pag-iisip, no? Hindi papayag ang ating Pangulo na mangyari yon. Dahil pag nangyari yon at tuluyang nalusaw yung BRP Sierra Madre na yan, mga kababayan, paalam, West Philippine Sea, no? Hindi na tayo makakaano dyan. Hindi na tayo, mahihirapan na tayong maglagay ng panibagong barko natin dyan, mga boss. So, wala na bantay, magagawa na ng China, mga kababayan, kung ano yung mga gusto nilang gawin dyan. Di po ba? Grabe po, no? Kung talagang iisipin mo yung deal na yon, grabe. Ayoko sabihin na hindi pinag-isipan Siyempre po. Pero hindi talaga pinag-isipan. Hindi talaga pinag-isipan. Malamang sa alamang po, mga kababayan, ang tanging iniisip na lang nila doon nung mga panahon na to. Eto na yan, no choice na no?
Baka baka digmain tayo nitong mga 'to, eh, kapagka hindi tayo umagri kay Xi Jinping, eh. Oh, mga kababayan, hindi naman po pagka gano'n na yung sitwasyon, eh, wala ng ibang solusyon, 'no? Meron pa din 'yan. Meron pa din po na solusyon na kaya mong ipagtanggol ang West Philippine Sea nang hindi umaabot sa digmaan, nang hindi umaabot sa madugong ganyan, mga kababayan. Kagaya po 'no, ng ginagawa ng ating gobyerno. Oh, at hindi ko po kumbaga hindi ko po tatanggalan ng credit dito, ang Department of National Defense, especially Gibo Teodoro, mga bossing. Napakatalinong mag-isip ng mamang 'yun. Napakatalinong mag-isip ng mamang didiskartehan 'yan 'no, ng matapang na diskarte, pero hindi yung lugi tayo. Titindigan nila 'yan, mga kababayan, titindigan ng Pilipino 'yan 'no, nang hindi tayo nalulugi, nang hindi nila nararamdaman na tayo ay takot sa kanila. 'Pag piniramdam natin, mga bossing, na tayo ay takot sa China, pagkatapos kunyari natapos itong issue ng West Philippine Sea, may mga kasunod pa 'yan. Takot sa atin ang Pilipinas. Hindi sa atin pumapalag ang Pilipinas. O sige, banat tayo. Unti-untiin natin ang Pilipinas. Gano'n po ang mangyayari diyan, mga kababayan. 'Di ba? Tuloy, tuloy, tuloy. Sabi ni Mark Jason, Hongsin, "Boss Mark, ang sabi na UNTV News, ang agreement daw ay aalisin ang barko natin kaya nakasadsad. Parang hindi status quo ang gano'n." Ayan, aalisin din po ano. O tuloy. Inabando na rin umano ng Pilipinas ang kasalukuyang pagkakaunawaan ng China at Pilipinas sa Talaga issue ng meron. Ayungin Shoal at nagpadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. O yun din po, 'no? Kaya talagang tension din po, mga kababayan. Eh sila kasi, sabi nga po ni Roque, galing sa kanyang bibig, kasi itong nasisi pa ang ating Pangulo. Parang gustong sabihin ni Roque, masyado ka kasing matapang, BBM, eh. Masyado ka kasing winawagay-way mo yung pagdadala o yung pagre-repair nung barko na yan, eh. Parang napagalitan pa ni Roque ang ating presidente. Dahil daw po ang diskarte po nila, 'no? O tingnan nyo kami, nagagawa namin yung barko habang nagpapadala ng pagkain. Diskarte lang 'yan. Sabi ko, bata si Roque. Hindi, ina-analyze kaya nito yung mga pinagsasasabi niya o sadyang talagang, ewan ko, parang mga kababayan, eto po yung pagkakaintindi ko habang nagsasalita lagi si Roque, 'no? Siguro hindi kaya itinanim 'tong si Roque dun sa ano nila, sa kanila, saka sa side nila. Kasi kada magsasalita, lumulubog ang dating presidente, kada magsasalita lumulubog yung kanyang sarili. Oh, sabi ko, hindi kaya itinanim 'to si Roque diyaan sa side nila para sabihin yung mga yon? Oh, diskarte po kasi nila, mga kababayan, nire-repair din nila, 'no, pero patago. Oh, discarding duwag, 'no. Ang ating pangulo, karapatan natin 'yan, bakit tayo, patagong gagawa? Ayusin natin, 'no, ng ipinapakita sa kanila kasi, ano natin 'yan, karapatan natin 'yan, atin 'yan. Teritoryo natin 'yan, oh. Biruin mo, ayaw ka papasukin sa loob ng teritoryo mo para gawin yung o kumpunihin yung isang barko mo, 'no? Oh, sabi nga, nag-i-intimidate lang sila, oh. Sabi ni Sir 1,000,000 PH, sabi nga, nag-i-intimidate lang sila para matakot Pinas pero palaban ang Pilipinas, ayan po. Tsaka mga bossing, hindi ko sa sinasabi na kumbaga, matapang lang ang Pilipinas kasi may mga backup, may mga iba't ibang bansa na tumutulong. Yung iba't ibang bansa na po na yan, mga kababayan, hindi naman po makikipagtulungan sa atin yan, mga bossing, nang dahil lang ano tawag dito? Nang dahil lang po, kumbaga, ayaw nila sa China. Nakikipagtulungan sa atin yung mga yan, Japan, Estados Unidos, Australia, India. Kasi po alam nila
na tayo ang may karapatan dito at ayaw nilang mangyari yung bullying. Hindi na po uso sa panahon ngayon yung ganyang ginagawa ng China na sasakupin ko kayo. Dahil meron na po, no, na kumbaga yung mga bansa na yan, may pag-uusap na po na kapag gaganitong nangyari, kailangan nandyan din kayo para sa amin. At naiintindihan po ng buong mundo yon, mga bossing, na tayo po talaga ang merong dito, karapatan. Tuloy natin. Una, yung barko aalisin daw. Kumbaga, yun yung napagkasunduan ng Duterte administration at Xi Jinping administration. Tuloy po. Itinatanggi ng Malacanang ang pagkakaroon ng pangako ng Pilipinas sa China na aalisin ang barko. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., nangingilabot siya sa umano'y gentleman's agreement na pinasok ni dating Pangulong Duterte. Yan po mga kababayan, mga DDS. No, mga DDS. Iisa yung nila, iisa po yung pagkakaintindi nila dito, yung sa sinabi ng Pangulo, no? Nangingilabot ako nung nalaman ko yung gentleman's agreement o yung secret agreement. Una, sabi ng Pangulo, secret yan. Hindi nga sa amin sinabi kung ano yan kung ano to, ganito, ganyan. Wala kaming alam. Hindi namin alam. Yun yung yun yung banggit ng Pangulo, no? Hindi namin alam na merong pagkakasunduan na ganyan. Pero syempre, mga bossing, sinasabi nila, horrifying. Nasabi mong horrifying, hindi mo pala alam na kung ano yung agreement, kung ano yung nakapaloob doon. Yun yung pagkakaintindi nila. Binobobo nila yung sarili nila, mga kababayan. Talagang yun talaga yung pagkakaintindi nila. No? Ang ibig sabihin po ng ating Pangulo, no? Na wala kaming alam dyan. Hindi nga namin alam yan Hindi nila alam o hindi na iparating sa kanila na merong ganong agreement o na merong ganong secret deal. No? At nung nalaman, ano ba yung nakapaloob dyan sa secret deal na yan? Tubig at pagkain lang daw po ang pwedeng ipasok dun sa barko. Horrifying. Di ba? Grabe. Grabe naman yung deal na yan. Ganon po mga bossing. Pero, yung mga DDS, alam ko nanonood kayo dyan. Naliliwanagan ba kayo doon sa mga nyo? Sa mga pag-e-explain ninyo? Hindi ba kayo nahihiya? Pinapababa nyo yung IQ ninyo? Para lang, kumbaga, pumabor sa inyo yung katotohanan? Ang katotohanan na yan. Hindi namin alam na merong secret deal na ganyan. Umalis sila sa palasyo, nagkaroon ng turnover at bla bla bla. Wala silang binanggit sa amin na may secret deal pala na ganyan. Na ang nakapaloob doon sa deal na yon is tubig at pagkain lang ang pwedeng ipasok. Horrifying. Di po ba? Ay, Diyos ko, Lord! Hoy, nanonood sila. Naintindihan nyo na yung kahinaan ng utak ninyo kung paano mag-analisa ng mga sitwasyon? Di ba? Kayo mali yung tinatahak ninyo no? Siguro ngayon, yung mga channel ninyo, okay, no? Matataas ang views, may naniniwala. Pero kapag naramdaman ng taong bayan yan, mali-mali explanation nito Tinutwist nito yung explanation nito, mauubos din yan. No? Babagsak at babagsak din po yan, mga kababayan, pag ganyan. No? Dapat sa katotohanan lang tayo at yung tamang pag-aanalisa. Kaya nga kayo na dyan di ba? Kaya nga tayo, kumbaga, vlogger, i-analyze sa inyo kung ano yung sitwasyon. Di ba? Meron akong ibang nakita mga vlogger. Ang gagawin, ipe-play ng buo yung video, tapos gaganon. Yung buong video naka-play, tapos siya nandun lang. Kung ano-ano lang yung ginagawa. Sabi ko, ano stand mo dyan? Ano paliwanag mo dyan? O kaya pumasok sa iyo yung manonood para ipaliwanag mo. Hindi, nandun lang. Sabi ko sa isip-isip ko, di sana yung pinapanood ng mga viewers mo, pinanood na lang doon sa channel kung saan kung saan original yan.